So, ano okay. So, for today's lesson, we will tackle about the volume imbalance. Okay. So, itong volume imbalance or VI is a part of market inefficiency tulad din sa our value gaps and liquidity voids. Okay? So, dito din natin malalaman kung ano yung mga levels na kung saan pupuntahan ni price or para i-rebalance. So, itong VI naman, para lang din siyang volume imbalance na ano, tawag dito, na meron siyang reaction but kadalasan yung volume imbalance is nakikita dun sa broker or ano sa forex market. Okay? Ang volume imbalance naman nakikita naman to sa crypto but dun sa lower time frame. Okay? Bakit ba sa lower time frame? Kasi nga dun sa lower time frame kakaroon siya ng volume imbalance due to low volatility o wala siyang gaanong galaw. So, yung nagkakaroon ng volume imbalance. Okay? So, yung volume imbalance naman, depende pa din yun kung anong merong anong merong liquidity provider meron yung isang centralized exchange or broker. Okay? So, nadekadepende pa din tong price level na to dun sa mga liquidities. Okay? So, this occurs when the candle body is absent from a certain relative price, leaving only the wick overlapping, giving that the major of the volume is concentrated. This imbalance in the candle bodies is known as a volume imbalance. Okay? So, ganito yung volume imbalance. So, nakikita nyo, sabi dito, bodies candle bodies is known as a volume imbalance. So, ito yung ano, volume imbalance. Yung itsura niya or visualization niya is candle wick lang na nag-overlap. Okay? So, ganito din yung pinupuntahan ng market para i-rebalance kasi nga itong ganitong price level is market inefficiency pa din. To become efficient, dapat i-rebalance ni price. Okay? So, parang ano lang din siya, parang, ang tawag dito, parang fair value gap. Okay? So, we have here a bearish volume imbalance. As you can see, we have a multiple bearish candles and at the same time, there is a overlapping candle wick. Okay? So, here, another example, we have the bullish volume imbalance. Okay? So, we have a multiple bullish candles and at the same time nag-create siya ng candle wick overlapping. So this is a volume imbalance. Okay? So any question guys? So ayun lang. Diba? Hello? Are you with me? Ay walang question? One. Anong one? Opo. Walang question? Wala sir. Okay. So titignan natin kung ano yung nangyayari dito sa sa volume imbalance dun sa trading view, no? Kasi may mga hindi pa familiar dun sa volume imbalance, lalo sa mga newbie. Oh, wala nang question. Yung iba, walang question. Um, wala po. How about the others? Kung ano nakinig? Okay. Tayo dun sa trading view. Tignan natin kung ano yung ginagawa ni price. Yung imbalance. Okay. So, punta tayo dun sa forex market. Okay? Kasi dito sa crypto kasi madalang lang yung volume imbalance.
Kasi ano dito volatile siya. So meaning to say, kapag volatile siya, malakas yung volume. Nagkakaroon lang kasi ng volume imbalance pag mababa yung liquidity, mababa yung volatility. Wait lang. Alright. Remove ko lang to. Okay. So, punta ako dun sa daily time frame. Or ganito na lang. Kasi, wait lang. Sa daily time frame. Ayan. So, mapapansin nyo, no? Madami ditong volume imbalance. Okay? Dito tayo. Simula tayo dito. Kung mapapansin nyo, meron tayong volume imbalance dito. We have a bearish volume imbalance. So, ano yung ginawa ni Price? Okay? Ano ginawa dito ni Price? Nagkaroon siya ng rebalance. Okay? Kasi tulad ng sabi ko kanina, it's a market inefficiency. Okay? So, meaning to say na pinupuntahan to ni Price para sa ganon, ma-rebalance yung market. Ayan. So, nagkaroon siya ng reaction. Then, nagre-delivery papunta dito sa bullish, bullish fair value gap. Ayan. So, we have a bullish fair value gap here. Okay? Kung dito sa fair value gap, okay? Kung dito sa fair value gap naman, kung tawag dito, VI. Lang guys Kung dito sa fair value gap, hindi lahat ng fair value gap is tradable, okay? Ganun lang din dito sa volume imbalance. Hindi lahat ng volume imbalance is tradable. Kung mapapansin nyo, meron tayong unfilled volume imbalance dito, okay? So, pwede siyang kunin in the long term. Okay, ayan. So, we have a bullish volume imbalance dito. Okay, hindi na pinuntahan ni Price kasi nga, meron na tayong paunang PDRA which is the fair value gap. Okay, so at the same time, meron na siyang market efficiency dito since nakapag-rebalance na dito sa bullish fair value gap, then nag-move higher na. Okay? So, titignan pa natin kung meron pang volume imbalance dito. Ayan. So, meron tayong volume imbalance dito na inverted na siya. Okay? So, ganito dito kasi sa forex market, madaming volume imbalance. Okay? So, totoo naman yung sabi nila na low volatility or low volume lang sa forex. Kasi nga, makikita mo dyan kung gaano kadami yung volume imbalance. Okay? So, ganun yon. So, tama yung sabi nila naman. So, nasa inyo na yon kung ano yung personality nyo as a trader. Kung magte-trade kayo sa low volatility or magte-trade kayo dun sa high volatility. Okay? So kung gusto niyo high volume or high volatility yung trades niyo, then punta kayo sa crypto. Kung gusto niyo man yung chill lang, di punta kayo dito sa forex, okay? So ganyan yung presence ng volume imbalance. Okay? So here we have a bearish volume imbalance dito. Yan, so mapapansin nyo, meron tayong volume imbalance dito. So, ang ginawa ni market is nire-balance niya. Okay? And in the same time, bumaba ulit. Nag-create siya ng volume imbalance dyan. Kadalasan kasi yung volume imbalance, nagkakaroon siya ng volume imbalance pag may high impact news. Pag may sudden drop or pump. Ganun dito sa forex market. So ayun lang, no? Kadalasan ginagamit namin to as a distortion area or PDRA pa din kasi nga para lang din siyang
FVG na binabalis. Okay? Any question? Question? So, wala. Sure kayo dyan? Wala. And another example ulit. Okay? Punta tayo dito sa Nasdaq or US 100. US 100 or US Tech 100. Okay? Kasi kadalasan dito sa Nasdaq, madami siyang volume imbalance or tawag dito, mga endog or enwog, pero next topic na yun, okay? Alright, punta tayo dun sa 4 hours time. Masyadong maliit yung mga volume imbalance dito. Ayan, so meron tayong volume imbalance dito. Ayan. So tulad nung sabi ko kanina, di lahat ng volume imbalance is tradable. So for example, ayan, maglulong ka dyan. Tapos yung SL mo, doon lang for example, maglulong ka dyan. Magsiset ka ng long dyan. Yung invalidation kasi netong volume imbalance is doon sa candle na nag-cause ng volume imbalance. So, saan yung isang candle na nag-cause ng volume imbalance? Itong candle na to. So, yung invalidation mo is andito lang. Ayan. So, for example, sabi ni Sir Jello, pag daw may volume imbalance, binabalikan ng price, tas nagkakaroon ng rebalance doon sa area na yun. Ayan. So, hindi lahat ng volume imbalance is tradable, okay? So, marahil, may mga trader na hindi familiar pa dito, tinitrade nila yung mga area ng distortion, okay? So, ito yun. So, ayun lang yung ko dito, narrative ng volume imbalance. So, walang question, guys. Walang question dyan? Ma-SL yung walang maka-question. Ay. lang, check natin yung ZEC. May volume, may ka dito eh. May SL ata kami. Ang question. Hello guys. May kausap ba ako? Hello Park. Rinig ba ako nila? So ayun, tama na yun. Nag-tweet na naman si Trump. Kaya nga eh. Okay, sige lang, Brian.